Tila hindi magandang pagkakataon sa komunistang bansa na China ang sunod-sunod na taong ito dahil sa mga kamalasan na nangyayari sa kanilang ekonomiya at maging sa kanilang hukbong sandatahan sa kabila ng mga ginagawa nitong paghihigpit sa mga karagatan ng South China Sea. Ang mga ambisyon ng China para sa dominasyon ng hukbong dagat ay tumigil sa paglubog ng pinaka-advanced na nuclear submarine nito sa isang shipyard na matatagpuan sa Wuhan na naglantad ng mga kritikal na kahinaan ng mga Tsino sa mga kakayanan sa pagtanggol nito sa gitna ng matinding pag-unlad ng kanilang militar at pagtaas ng tensyon sa dagat laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Pasipiko. Noong nakaraang buwan, maraming media outlet ang nagulat na ang pinaka-advanced na nuclear-powered attack submarine ng China ang una sa bagong suklas na itinayo ng China State Shipbuilding Corporation ay lumubog habang nakadaong ito sa pier ng Wuchang. Ito'y ayon sa US Defense Sources. Ipinakita ng satellite imaging ang presensya nito sa pier na may makikitang mga crane na pinaniwalaan ng mga analis na ginamit ang mga ito upang iangat muli ang lumubog na submarino. Kinumpirma ng US Department of Defense or DoD ang naturang insidente na minarkahan ang isang potensyal para umurong muna ang China sa pakikipagkompetensya nito sa US kung sino ang pinakamalakas na hukbong sandatahan sa buong mundo. Ang insidente ay nagpapababa ng moral tungkol sa mga Tsino sa mga pamantayan sa pagsasanay ng bansang China sa kalidad ng kanilang kagamitan at panloob na pananagutan sa loob ng industriya ng depensa nito na matagal nang naapektuhan dahil sa katiwalian. Wala pang komento ang gobyerno ng China sa tungkol sa insidente na ito. Kasabay nito, ang submarino ay maaaring pang ayusin muli mula sa pagkakalubog, bagaman ang mga pagkakantala nito ay inaasahan na. Ang pagkawala ng Zhou-class submarine ay maaaring magbigay sa US ang pansamantalang kalamangan nito sa karagatan, isang kritikal na salik sa anumang potensyal na pagdepensa nito sa Taiwan. Ang China, gayon pa man, ay patuloy na nagpapaunlad ng mga kakayahan nito sa kanilang hukbong sandatahan na inuulat kung makailan na nagtanggap ng tulong mula sa Russia. Bagamat kakaunti ang mga detalye tungkol sa Zhou-class nuclear submarine, lumilitaw na ito ay isang evolusyon ng mga nakaraang disenyo na ginawa ng bansang China. Noong May 2022, binanggit ng Defense News na ang satellite imaging ay nagpapakita ng bagong klase o subtype ng Chinese nuclear-powered attack submarine na posibleng nilagyan ng Advanced Stealthy Propulsion at Vertical Launch System Cells o BLS para sa mga cruise missiles. Sinabi ng Defense News na ang submarine ay nakitaan ng mga natatanging berdeng patches sa katawan nito, isang cruciform rudder arrangement at isang posibilidad shrouded propulsion system na nagbumungkahi ng pump jet technology ng bansang China. Isinasaad na naayon ito sa patuloy na pagsasaliksik ng bansang China sa naturang propulsion system na nagpapausay sa stealth at mga kakayanan sa ilalim ng karagatan. Sinasabi ng source na ang disenyo ng submarino na halos kawig ng Type 093 Xiang class ay nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang mas advanced sa mga nakaraang disenyo na posible ang Type 093B. Binanggit nito na ang mga kakayanan ng submarino kabilang ang potensyal na land attack at anti-ship mission ay akma sa diskarte ng China para sa long-range offensive strike capabilities na nagtatarget sa mga asset ng US Navy at malalayong land target tulad ng mga base ng US sa Guam at sa Pilipinas. Sa pagpapaliwanag ng mga defense expert sa likod ng sakuna, itinuro ng Multi-Humpert sa isang artikulo ng J-Captain noong nakarang buwan na malamang na ang sanhi nito ay ang kakulangan ng karanasan sa teknikal ng mga Tsino. Iginiit ni Humpert na mahigit na vertical chains of command ng China ay malamang na nagpalala sa mga naturang issue na ang pahintulot ay naging prioridad kaysa sa adaptability at empowerment. Isa pa sa mga naging sanhi nito ay ang malawakang korupsyon sa panggobyerno ng China. Karamihan kasi sa matataas na opisyalis ng People's Republic of China ay minanipula ang mga pribadong kumpanya na gumagawa ng mga sasakyang pandagat sa kanilang sandatahang lakas, kapalit ng malaking halaga. Bagamat binanggit niya na ang kampanya laban sa katiwalian ni Pangulong Xi Jinping ng China ay nagresulta sa maraming pagresolba sa mga corruption issue ng bansa. Pero hindi ito naging sapat para mapanatiling babad ang bansang China sa maraming katiwalian
hindi lamang sa mga pribadong kumpanya, kundi maging mismo sa mga matataas na opisyal ng kanilang gobyerno. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.